Yung sa quadrant 4 po. Quadrant 4. Yung 3. Pero nasa example 2 na tayo or wala pa? Wala pa. Yung pinapaliwanag ko pala yung quadrant. Kung saan quadrant. Ganun, di ba? Andun pa lang. Di ulitin ko na lang hanggang doon nasa quadrant 4 para ano. Ay, na ng signal. Wala pa po. Yan, okay. Opo. Opo. Yan, sa ano tayo, quadrant 4. Yan, pag sa quadrant 4, di ba, pag sa quadrant 4, ang x natin doon or yung a ay positive. Di pagpalagay na 3. Negative ang b minus 2b. Yan. Yan, di makuha nating theta dyan. Consider yung sign, arctangent. Negative 2 over 3. Di ba, negative. Narinig ba? Rinig ako? Okay, thank you. Then, negative di ba yung theta natin dyan? Yan, negative yung theta natin. Diba, kung dito tayo dadaan sa counterclockwise, diba, positive. Dito, dahil clockwise, negative, ibig sabihin, yun na yung theta natin sa fourth quadrant. Di-recall lang ulit First quadrant, para sa positive yung A and B, theta. Yun ang gagamitin. Kung ano yung makuha nyo. Arctangent B over A, theta. Yun ang gagamitin. Sa second quadrant, negative yung A. Example niya negative 3 plus 2i. Yan. Ang makuha natin theta dyan, ito. Kung consider natin yung sign, negative. Pero ang kailangan natin ay ito. Pero alam natin yung isang buo niyan ay pi. Di pi minus theta sa third quadrant. Pi minus theta ang gagamitin natin. Di ba, arctangent theta, 2 over negative 3, negative yung sagot, plus pi nyo na lang. Yan. Tapos ngayon, sa third quadrant, negative, example niya, negative 3 minus 2i, positive yung makuha natin theta. Kasi b, negative 2 over negative 3, positive. I-positive yung theta natin na makuha dyan. Di ngayon, plus pi. Kasi 180 plus yung theta nito, di pi plus 180 rin sa third quadrant. Ito, second to. Sa third quadrant, pi plus theta. Yan. Sa first quadrant, kung ano yung makuha ng theta, yun ang gagamitin. First quadrant. Sa fourth quadrant, ito. Ang makuha natin dito ng theta sa fourth quadrant, ibig sabihin positive sa A, negative sa B. Diba? Yan. Makuha natin theta, negative. Negative yung theta natin. Pwede na natin itong gamitin. Kasi dito lang siya. Dito naman yung theta natin. Lagi sa x, no? Di yung theta sa 4 ay negative. Negative theta. Yun na rin ang gagamitin. Kung ano yung makuha, yun ang gagamitin. Sa first quadrant, kung ano yung makuha ng theta, yun ang gagamitin. Sa fourth quadrant, ganun din. Sa second quadrant, plus pi lang kung ano makuha ng theta. Sa fourth quadrant, plus pi lang rin kung ano yung makuha ng theta. Yan, yun ang gagamitin yung theta para di kayo magkamali sa angle. Pero, kagaya nito, sa example number 4, dumaan tayo sa clockwise, kaya negative theta. Pero kung dadaan tayo dito, positive yung gagamitin natin theta, equals na rin naman siya ng sagot. Kagaya nung example nga kanina, yan, pagpalagay na ito ay 30 degrees, sa degrees tayo,
Di gagamitin natin theta, negative 30 degrees. Diba? Equivalent lang yun. Pwede rin natin gamitin. Di kung ito'y 30, ito ay 60. Yan. Di 90 plus 90, 180 plus 90, 270 plus 60, 270 plus 60, 330. Yan. Pwede natin gamitin yung 330 degrees. Or negative 30 degrees. Paras lang yun ang sagot. Cosine 330 equivalent sa cosine negative 330. Yan, yun yung panlito lang yun. Pero yun naman talaga yung concept. Wag kayo malito. Yan. Ito yung pinaka-shortcut niya. Pag nasa first quadrant, kung ano mo ang theta, yun sa fourth quadrant, ganun din. Sa second quadrant at third, plus pi nyo lang yung theta ang makukuha nyo. Basta consider yung sign. Balik na tayo sa example, no? Yan, kagaya nito, ito yung negative pi over 3. Yan, pwede na yung gamitin kasi nasa fourth quadrant. Or pwede rin to. Ito yun. Positive siya. Yan, equals lang yun ang sagot. Yan, example number 2. Na-discuss ba to kanina? Na-discuss? Hindi po. Ay, okay, di-discuss natin. Yan, dire-diretso ako kanina. Yung pala ay wala na. Dire-diretso ako. Yan, ito yung question number 2. Ang tanong ay, yan, find C3 cube if C sub 3 equals to 5 minus 4i. Ang gagamitin lang naman natin formula, yung de Moivre's formula sa power of a complex number. Yan, r raised to n cosine theta n plus I sin theta n. Yan yung formula natin. Given yung A and B, makuha natin yung R. Yun lang naman yung concept niya. Given yung B and A, makuha natin yung theta. Diba? Di R, step 1, kukuhain yung R. Yan. Ito na yung R niya, 6.403. Yan. Tapos pagkuha ng B, arctangent, negative 4 over 5. Dahil negative yung B, positive sa X, sa fourth quadrant siya. Diba? Kung ano makuha nating angle, yun ang gagamitin. Ito, naka-degree siya, Pwede rin naman, diba, sabi ko kanina, pwede rin siya naka-degrees or naka-radian. Yan. Negative, ito nang gagamitin. Yan. Yung theta natin, gamit lang yung de Moivre's formula. R. Ang R natin ay 6.403 raised to n raised to 3. Using de Moivre's formula sa power rule. Cosine. Kung ang theta natin ay negative 38.66 times n. Ito yun. Hindi gagamitin natin ay ito. Negative 115.98. Plus I sin negative 115.98. Yan. Yan. Itong 6.403, equivalent dito. Yan. Makuha na natin. Pag calculate natin yan, yung 6.403 cube ay 262.513. 262.513 cosine negative 115.98. Dapat yung calculator nyo ay naka-degrees kasi degrees yung ginamit nating angle. Yan. Ang sagot ay negative 114.995 or negative 1115. Tama ba? Di ba tama naman? Tama, pares tayo nakuha. Sino nagkakalculate? Pares ba? Opo. Okay, thank you.
Di ngayon, yung imaginary part, yan, di negative at past R, 262.513, sine naman. Sine ng negative 115.98. Yan, ang sagot ay negative 235.985 or round off siya sa negative 236. Yan, itong step 3, pinakita lang niya na kayang isolve yung A and B given two equation. Di ba? Ganun naman sa pag-solve natin ng equation, kung ilan yung unknown, dapat yun din yung number of equation. Yan, dahil dalawa yung unknown, A and B, yung variable natin, dalawa rin equation, masasolve nga yung A and B dyan. Yan, pero di na kailangan magpakahirap ng ganyan. Gamitan na lang nung ito, nagamit ito, kagaya nito, nagamit na yung de Moivre's formula sa power rule. Ngayon, ito ay polar form lang siya eh. Convert lang siya sa rectangular form. Yan, pag-convert, ito na yung sagot. Yan. Yun lang naman yung yung power of a complex number natin. Punta na tayo sa next topic. Trigonometric. Yan, complex numbers and trigonometric functions. Yan, di ba sa Euler's formula, na-discuss to kanina. Yan, yung e raised to ia equals sa cosine a plus I sin a. E raised to negative ia equals sa cosine a, di ba? Ito lang naging negative. Pag negative yung exponent, yan. Yan, so solving simultaneously. Yan, yung equation 1, ito nilipat sa kabila. Kaya naging negative. Ito yun. Yan, ito na equation 1 natin. Tapos isa-substitute yung equation 1 sa equation 2. Yan, yung equation 1 na ito na yun. Yan, i-substitute lang. Yan. Lagi siyang, dahil negative, palit to. Mababago to ng sign. Yan, negative sa positive. Ito na yun. Yan, tapos ngayon, pinagsama lang yung cosine A, dito cosine A, tapos e raised to negative ia, ito linipat, magiging positive, plus e raised to ia. Di ngayon, yung cosine A, ito equivalent niya. 1/2 e raised to ia minus e raised to negative ia. Yan, ito yung equivalent ng cosine A. Dinerive lang. Yan, this suggests for complex values, c plus aib. Yan, ito equivalent ng cosine. Tapos ito naman equivalent ng sine. Yan, yung sa sine, pwede rin naman siya ma-derive dito. Try natin i-derive. Sa equation 1, yung cosine A ay E ia minus I sin A. Diba? From equation 1, substitute to equation 2. From equation 2, ito na equation 2 natin. Equal siya sa E ia minus I sin A minus I sin A. Yan. Tapos ito, ilipat sa kabila. E raised to negative ia minus e raised to ia equal siya sa negative 2 I sin A. Yan, di ba? Tapos para makuha yung sin A, yung negative, tagkalin natin, divide natin sa negative both side of the equation. Magiging magkakabaliktad. E raised to ia, siya magiging positive, ito na magiging negative. E raised to negative ia all over 2i. Yan, ito yung equivalent value natin ng sin A. Yan, ito yun. Yan, yun. Diba, doon na rin galing. Yan, using trigonometric identities, diba, ang tangent C equals sa sin C over cosine. Yan, tandaan nyo ba yung yung magic hexagon sa trigonometric identities? Tangent. Recall lang tayo sa
trigonometric identities. Sine, cosine, cotangent. Reciprocal ng tangent, cotangent. Reciprocal ng sine, cosecant. Reciprocal ng cosine, secant. Yan. Dito sa magic hexagon, dami ditong identities na madiderive. Kung quotient rule sa trigonometric identities, bawa ay tangent, theta. Tangent. Kung ano yung kasunod niyan dalawa sa baba. Di equal siya sa sine over cosine. Yan. Yun yung sa kaliwa. Ngayon, sa kanan naman, yung tangent equals din siya sa secant over cosecant. Yan. Yun lang sa sa quotient rule sa trigonometric identities. Halimbawa, sine equal siya sa cosine over cotangent or tangent over secant. Halimbawa uli ay cotangent equal siya sa cosine over sine saka cosecant over secant. Yan. Yun na sa yun? Sa quotient. Ngayon naman sa product. Paano pag product? Yung tangent equal siya sa sine times secant. Ngayon naman yung papagitnaanan siya. Sine times secant, tangent yun. Paano naman yung sine? Di cosine times tangent. Paano naman yung cotangent? Cosine times cosecant. Yan, yun sa product, sa identities. Yan, tapos yung opposite niya, yun yung reciprocal niya. 1 over sine, cosecant. 1 over tangent, cotangent. 1 over cosine, secant. Yan. Ano lang naman, recall lang naman yun. Yan. Ito na yun. Diba, secant, 1 over cosine. Yan. Cotangent, sa quotient rule sa trigonometric identities, cotangent, cosine over sine. Or, cosecant over secant. Yan. Paras lang yun. Yung cosecant niya, 1 over sine. Yan. Kaya tandaan nyo tong trigonometric, magic hexagon, tawag dito. Ito ay tinuro sa amin nung high school ako. Yun, hanggang college na tandaan ko naman siya. Ano naman, nagagamit. Gamit naman siya. Yan, basta yung position niya, tandaan nyo lang. Magic hexagon. Yan, derivatives. Example, find d over dc, sin c. Yan, diba ang equivalent ng sin c, yung dinerive ito, 1 over 2i, e raised to ic minus e raised to ic. Yan. Ngayon, i-derivatives natin with respect to c. Yan, kumbaga ang ix. Kumbaga ay d over dx. Yan. With respect to x, ito with respect to c. Yan, derivatives lang natin. Ilalabas lang yung constant. Di ba? Pag nagde-derivatives, lalabas lang yung constant. Diba? Halimbawa, derivatives ng 5e raised to 4. Labas lang yung constant. Ang derivatives natin, itong e raised to u. Ang derivatives niyan, ganun pa rin, no? E raised to u, du over dx. With application of chain rule. Kaya nagkaroon ng du over dx. Yan. Ang derivatives ng d over dx, e raised to u, equal siya sa eu times d over dx. Yung u ay function. Yan. Yun naman, lalabas lang yung constant. Ganun naman sa derivatives sa integral. Derivatives sa differential, tas integral, nilalabas lang ang constant. Integration or derivatives, nilalabas yung constant. Yan, yung i natin, constant yan. Yan, pi, constant din yan. Di ba? Yan, mga may value. Yung i, square root ng negative 1. Yan. Di ba sa pag derivatives natin, linabas lang yung 2i. Kasi derivatives natin, itong dalawa. E, I, C. Diba? Parang e raised to u. Ang derivatives niya ay eu du over dx. Kung d over dx. Di-derivatives natin to. E raised to ic. Yan. Di e, kung ang u natin ay ic, di e raised to ic pa rin. Diba? Tas d over dx, ang u natin ay ic, di I lang times I. Diba? Parang derivatives ng 4x. 4 lang. Kasi makakancel itong
variable. Kasi x raised to 1. Using power rule, formula ng power rule, d over dx, sa calculus natin, u raised to n, equals sa n, u raised to n minus 1, du over dx. Diba? Yan. X, ang n niya ay 1, di using formula ng power rule, 1, yung n natin, x raised to 1 minus 1, 0. Yan, kaya 1 lang yung ito. Tas times 4, 4. Di ngayon naman ito, IC. Ang variable natin ay c, constant yung i. Para lang rin, sagot lang dito, di ba? Derivative nito ay 4. Yung IC, x yung, ay yung c yung variable natin, di sagot dito ay i. Yan. Yan, di solve natin yung tanong. Pinapa-derivatives na. Yan, di ito times i. Ito minus e is to negative ic times negative c. Negative i. Kasi yung variable natin ay yung c. Ay yung constant. Times negative i. Di mangyayari, magiging positive na siya. 1 over 2i. Positive na, no? E raised to ic. Kasi may negative i doon. Plus, ito. Ilabas na natin yung i, ha? Plus, e raised to negative ic. Diba, may i siya parehas. Di may common, ano siya? Common monomial factor. Tapos ngayon, i over i, cancel lang. Di matitira sa equation. Plus e raised to negative ic all over 2. Yan, yun yung derivatives ng sin c. Diba, ang derivatives naman ng sin, yan, ito. Yan, haba ng solution niya. Yan, ito yung kinalabasan yan. E raised to ic plus e raised to negative ic. Yan. Ito na rin yun. All over 2. Kung titingnan natin, yung value na yun, equivalent nung sa cosine. Yan, equivalent ng cosine, yung dinerive natin kanina, ito. Equivalent nung derivatives ng sine. Yan, kaya ang derivatives ng sine, cosine. Diba, sa identities naman na, sa derivatives of trigonometric identities natin, sa, ano siya, sa differential calculus. Excuse. Yan, derivative ng cosine, derivative ng cosine, negative sine. Derivative ng tangent, secant square c. Cotangent, negative cosecant. Secant c. Ang, ano dito, yung, di ba, yung technique dito, yung mga may ko. Lahat ng may derivatives ng may ko, yan, cosine, negative yung sagot. Yung, ano, para madali siyang tandaan yung may negative. Derivatives ng cosine, negative, yung sagot. Cotangent, negative yung sagot. Cosecant, negative din yung sagot. Di ba, yun yung technique natin dun. Yan, sa identities, yung sign ng negative c, equals lang siya dito. Yan, pwede nyo may i-try, mag-substitute kayo ng value. Hindi naman yun. Ito sa trigonometric identities natin, ang tawag dito ay ano, Pythagorean identities. Yan, maraming derive ditong formula, dalawa. I-derive natin. Ano lang, review lang to sa trigonometric. Sa trigo. Yan. Di ba, Pythagorean identities to eh. Kumbaga, sin square theta plus cosine square theta equals to 1. May madiderive tayo dito ang dalawang formula. Gamit ito. Yung unang formula, divide natin both equation, both side of the equation ng sin squared c. Yan, sin squared c over sin squared c ay 1. Cosine over sin ay cotangent. Cotangent square c. 1 over sin square c ay cosecant. Yan, ito yung isang formula. No? Yan, kung natatandaan nyo sa trigonometric identities. Ngayon naman,
divide naman natin sa cosine. Yan, sine over cosine, di ba siya ay tangent? Kung natatandaan nyo rin uli yung kanina, yung magic hexagon, yan, sine over cosine sa quotient rule sa trigonometric identities. Tapos cosine over cosine, hindi siya ay 1. 1 over cosine, opposite ng 1 over cosine ay secant. Yan, ito yung isa pang formula natin sa trigonometric identities. Yan. Na-derive siya, Sa ating kasi sa engineering, maraming formulas. Kung kaya naman siya i-derive, derive nyo na lang kaysa memoryahin nyo. Mas dami-dami nyo nating memoryahin na formula. Lalo kung madali lang naman siya i-derive, wag nyo na memoryahin yung formula na yun. Derive nyo na lang. Kasi, bawas isipin. Kung madali lang, wag naman yung formula, di-derive nyo, nabot na kayo ng 5 minuto. Wag na lang. Memoryahin nyo na lang. Yan, ito yung kanina, yung pinakita ko na rin. Example ko lang ay A plus B. Yan, ito yung pag naging equals. Yan, pinakita ko naman to kanina. Ito sa sine. Pag naging equals itong dalawa, di magiging ganito. Sa cosine, pag naging equals itong dalawa, yan, magiging cosine squared. Kung ano man yung angle, minus sine squared. Kung ano man yung angle. Yan. Yan, ito sa identities, yung cosine ng ix, yan, hyperbolic cosine x, equivalent niya. Kung ang angle ng sine ay ix, hyperbolic I sin x, ang equivalent niya. Kung ang angle ng tangent ay ix, ang equivalent niya ay I tangent, hyperbolic I tangent x. Yan. Yan, tandaan nyo rin to kasi ito ay magagamit sa derivation. Yan, any complex number c can be written c equals x plus iy. Di ba? Ganito naman lagi yung rectangular form. For real x and y, we then have, yan. Kahit ano naman gamitin variable, pwedeng a plus bi, ib. Yan, kahit ano naman siyang variable. Yan, gaya nito. Kung yung rectangular form natin, x plus iy, di ba? Ang topic natin ngayon ay trigonometric. Yan, paano kung ang tanong ay sine 3 plus 2i? Yan, ngayon, ito yung derivation ng formula na yun. Yan, sin x. Yan, dahil sum ng 2 angle, sin, dito yan, dito kinuha sa trigonometric identities. Ito, sin, 2 angle. Kung ito ay a, b, di sin a, cosine b, cosine a, sin b. Yan. Yan, ito rin. Sin, kung ang ito ay a natin, ito ay b. AB, AB, ito rin. Sin x, cosine iy, ay cosine x, sin iy. Yan. Di kopya lang sin x, tas ito, doon sa taas kanina pinakita, equal siya dito. Hyperbolic cosine y. Ito yun. Yan, cosine ix equals sa hyperbolic cosine x. Kung y to, di equal siya sa hyperbolic cosine y. Yun. Ito na. Yan. Tapos yung sin iy equal siya sa hyperbolic sin y. Yan. Tapos yung x at y, pinalitan na ng a and b. Yan. A and b. Yan. Di masusolve natin itong tanong na to. Kung sin quantity 3 plus 2i, itong gagamitin natin formula. Yan, ang sagot nito ay naka-rectangular form. Diba? Yun yung derivation sa trigonometric functions. Ngayon naman, sa cosine naman. Yan, cos A, cos B, minus sin A, sin B. Tapos yung cos IY equals sa hyperbolic cosine Y. Tapos cos IY, hyperbolic sin Y. Yan. Tapos dapat ito ay A. Diba?
Kasi x siya eh. Yung x ay equivalent sa a. Yung y ay b. Yan, ito dapat ay a. Yan, evaluate cosine 2 plus 3i. Gamitin na natin yung formula. Yan, cosine a, ang a natin ay 2. Hyperbolic cosine, ang b natin ay 3. Minus i sine, ang a natin ay 2. Hyperbolic times sine hyperbolic 3b. Yan. Yan. Compute natin gamit ang calculator. Cosine 2, i-reradya natin. Yan, cosine 2, tas hyperbolic, kiklik nyo lang yung HIP sa C dito. Kita nyo ba? Yan, click nyo lang hyperbolic, tas 2, 3. Yan, equivalent niya ay negative 4.18, 19 na lang kung i-round off. Tingnan natin, dapat tama. Yan, negative 4.19. Yun yung real part. Plus yung may imaginary part, di sine 2, 1, 3. Yan. Positive 9.11. Positive yung sagot natin, hindi natin sinama tong negative, di may negative siya. Yan, negative 9.11 or 109. Yun, ganun lang yung paggamit ng trigonometric. Formula lang rin. Yan, kaya tatandaan yung formula dito, dito ang dalawa. Ito. Yan, kung titignan natin yung solution dito, ito mali. Dapat ito ay A pa rin. Tama yung ginamit niya, 2. Kaya tama yung sagot niya. Pero yung ito, yan, typo siguro. Yan. Okay ba yun sa trigonometric? Trigonometric identities. Punta na tayo sa roots of a complex number. Okay lang ba yun sa trigo? Nasundan? Hello? Tapos, Okay po. Okay, thank you. Punta na tayo sa root. Recall lang, unang topic natin, exponential, ngayong gabi. Kasunod ay power. Then, yung sa trigonometric, tapos ngayon ay root. Sa root na. Root of a complex number. Yan, di ba? Sa exponential, a plus ib. Yan, formula niya, e raised to a, tapos using Euler's formula, cosine b plus i sin b. Yan. Ito yung formula sa exponential. Sa power, using De Moivre's theorem or formula, yung r raised to n angle n theta. Yan, ito lang ang malaga doon. Kasi ito ay equivalent ng r raised to n, r6, n theta. Yan. Sa trigonometric, ito na yun. Yan, pwede nyo tandaan muna ay yung ito, sa trigonometric identities. Kung gusto nyo pa mag-derive. Saka ito. Pero kung ayaw nyo, ito na tandaan nyo. Madali lang naman siyang tandaan. Para lang rin naman yung sa trigonometric identities. Yan, nabago lang. Nagkaroon lang ng a and b, tapos i lang. Nagkaroon lang siya ng i. Tapos hyperbolic. Yan. Ipunta na tayo sa roots. Yan, roots Sir. of... Yes. Yes po. May tanong. Paano po input yung hyperbolic sa calculus? Ayun. Pag ang calculus nyo ay scientific, kung titingnan nyo yung C niya. Di ba? Nakita mo yung C. Di ba? May HYP doon. Yun yung hyperbolic. I-click nyo lang siya. Pag click nyo, yan, may lalabas na. May hyperbolic sine, hyperbolic cosine, hyperbolic tangent, tapos arc hyperbolic sine. Kita mo na. Kita mo na siya. Okay na ba? Di pa po. Yan. Kumbaga ay row.
Pang-apat na row, kasama yung shift. Tapos bilang ka ng 3, nasa column 3. Kumbaga sa matrix. Joke lang. Yan, kumbaga ay nasa ano siya. Pang-apat na row, tapos nasa pangatlong column. Andun yung hyperbolic. Kita nyo na? Opo, kita ko na. Yan, pag ini-click mo siya, lalabas, di Thank ba? you po. 1 to 6 siya, no? Lalabas yung 1 to 6. Yan, tapos i-click nyo lang kung hyperbolic cosine, ito lang, click mo. Yan, lalabas na siya. Yan, ganun. Okay na ba sa ano? Sir, Roll Joseph? Okay na sa'yo? Okay na. Hello? Opo. Okay. Sige po. Thank you. Punta na tayo sa last topic natin, ano? Yan, roots of a complex number. Yan, formula for solving the roots of a complex number. Yan, ito yung formula niya. Yan. Ito naman, na-derive lang rin to dun sa exponential form sa complex number. Di ba? Meron tayong exponential form na r e raised to I theta. Yan, c equals r e raised to I theta. Yan, paano kung kukunin natin yung root? 1 over n r e I theta raised to 1 over n. Yan, kung yung I, not login to n. E r raised to 1 over n. Tapos itong e raised to I theta natin, di ba may siyang I theta over n. Yan, tapos yung theta natin, di ba dun sa natural logarithm natin o sa logarithmic function sa complex number, di ba kung ilang rotation dun sa ating coordinate plane or Argand plane, di ba nalagyan natin ng 2 pi k. Yan, kung ilang rotation. Di ngayon, papalitan lang natin yung theta. Yung magiging exponent natin ay e raised to I quantity 2 pi n. Yan, di ba? Tapos using Euler's formula, e ay b, e raised to ib, di ba? Equivalent siya sa cosine b plus I sin b. Ngayon, ang I natin ay, ang b natin dito, theta plus 2 pi k all over n. Di, using Euler's formula lang, delete ko lang kasi wala kapaglagyan. Yan, yung e raised to I, quantity pi, theta plus 2 pi k all over n. Diba, using Euler's formula, ito equivalent niya. Cosine theta. Diba, cosine theta plus 2 pi k all over n. Plus I sin b. Diba, sa Euler's formula. Ang b natin, yung theta. Theta plus 2 pi k all over n. Yan. Doon na-derive yung formula nito sa roots of a complex number. Doon lang naman siya lahat galing na. A plus bi, doon. Puro derivation na. Yan. Doon na-derive yung formula na yan para sa root of a complex number. Yung n dyan, number of root. Yung k, yan ay n minus 1 hanggang n minus 1. Halimbawa ay 3 plus 2i raised to 1/3. Ibig sabihin, ang n natin ay 3. Ang k natin ay hanggang n minus 1. Di n minus 1 ay 2. Yan, ang k natin 0, 1, 2. Yan, yung gagamitin natin k. Lagi start ay 0.
Yan. Di base sa formula, R, kailangan natin ng R. Given naman yung A and B, makuha natin yung R. Tapos yung theta, arctangent theta. Yan. Di ba, nasa first quadrant siya. Di ko ano yung makuha natin theta. Yun na rin gagamitin. Yan, tapos substitute lang. Yan, may example naman tayo dito. Yan, kagaya nito. Find the 4 fourth roots of C equals to 1 plus I. Ibig sabihin, ang n natin ay 4. Di ba? Kasi fourth roots ang hinahanap. N ay 4. Di ang k natin, n minus 1, 3. Start siya sa 0. Di 0, 1, 2, 3 ang gamitin natin k. Tapos based sa formula, kailangan natin ng R. Given naman yung A and B, yung real part and imaginary part. Yan, square root of 2 ang R natin. Tapos kailangan din natin yung theta. Arctangent lang ng B over A. Yan, pi over 4, naka-radian. Dahil nasa first quadrant, yun ang gagamitin natin theta. Kung to ay nasa second quadrant, negative pi over 4. Kung nasa second quadrant, ibig sabihin ay negative sa A, positive sa B. Plus pi pa tayo dito. Kung nasa third quadrant, malamang positive ang theta natin dun. Plus pi pa rin tayo. Diba? Kung nasa fourth quadrant, consider yung sign, negative yung B, fourth quadrant, di negative yung sagot natin, babay negative pi over 4. Yan na rin ang gagamitin. Yan, review lang naman yun. Di balik tayo dun sa tanong ano. Yan, based sa tanong, ito yung formula natin, pagkuha ng root. Yan, magkaiba yung root sa power of a complex number. Pamarito kayo ng paggamit. Basta pag root, yun, yung square root, cube root, fourth root. Yun. Yan, ngayon, ang hinahanap ay yung 4 fourth roots. Sabihin, n ay 4. Ang k natin ay hanggang n minus 1, di 3. 0, 1, 2, 3. Yan, yung theta natin, pi over 4. Magagamit na natin yung formula kasi given na lahat. Yan, kung titingnan nyo yung naka-red, lahat ng naka-red, meron na tayong values. Yan. Una, sinurb lang yung B. Kumbaga yung B sa cosine IB. Sinurb lang yung angle niya. Kung if k equals 0, ang theta ay pi over 4. Ito yun. Plus 0 over 4, di pi over 16. Yan. Ito na yung sagot. Diba ito na yung first root. Kumbaga. Tapos kung k equals 1 naman, yung n naman ay laging 4 yan. Yan. Substitute lang. Yan. Yung k pinalitan ng 1. Yan. 9 pi over 16. Check ko rin. Pi over 4 plus kahit 2 pi na lang natin kasi gamit naman natin ay calculator. Mag-automatic siya. Yan. 3 over 4 pi. Kung isi-simplify ito, 3/4 pi. Divide natin siya sa nidi-divide? Sa 3. Pag dinivide sa 3, hindi siya sakto. Yan. 3/4 pi yung sagot, no? Double check natin. 2 pi over 4 yung theta. Kung k ay 1, di 2 pi all over 4. Ayun, pi over 1 lang pala nagamit ko. Yan, 9 over 16. Tama siya, 9 over 16 pi. Yan, okay siya. Tapos gamit lang yung formula. Ito. Gamit lang. Ito na yun. Yan, kasi unang sinimplify lang yung angle niya yung nasa loob. Yan, yan. Kung i-diretso ba to? Try natin i-diretso. Square root ng 2 raised to 1/4 cosine 9 pi over 16. Yan, negative 0.232. Kung ita-transform natin sa rectangular form. Negative 0.232. Tas sign naman,